Okay mga Lods, at dire-diretso na tayo sa may second video. At kung na-miss nyo po yung first video, pwede nyo balikan sa may channel natin, StockPlay. And don't forget to subscribe, then press the notification bell para palagi po kayo manonotify. Shoutout po sa mga viewers natin dyan guys, no? Hindi ko na po na-check yung mga comment nyo, pero maraming salamat pa rin, ano? Sa walang sawang support sa ating munting channel. Ayan. So, ginagawa po natin to because, yun nga, gusto ko lang naman mag-share ng mga opinion ko guys, ano. Ayan. SCC. Check nga natin. Of course, Monday ngayon. Ano ba nangyari? Same lang din no? Andito pa rin sa may support. No breakout. Super dull nung rito guys. So grabe, nakakainip tong mga ganitong setup, no? Especially sa stock market pagka masyadong halos walang galaw na ganito. Okay, pero since meron nga tayong tinitingnan dito ng mga supports and of course yung mga trend lines, dapat natin yung bantayan, no? And katulad na to for SCC guys. Meron tayong dito trend line, since triangle pattern to If ever man yung worst case nga pagka binungusan to, pwede malaglag yan dito guys. Ayan, so malapit sa 30. Of course mag-adjust na tayo kasi yung chart natin, yung mismo candlestick is nadadagdagan no? Ayan, so yung 30 na yan still possible pa rin yan. So unless na lang kung biglang mag-breakout to, of course papataas, no? Pag nag-breakout, medyo impossible na mangyari yun na malaglag dito sa baba. Pero kung hindi, since andito pa lang naman, of course malapit sa support. Let's see guys, for this one. DMC naman, i-check natin. Yes, nalaglag siya nung last week. Hindi po natin ito na-update kasi hindi po nakapag-upload nung Friday. Parang may lakad ata kami nun. Ayan. So, sa part na to, nangyari ba ulit? Yes, nangyari ulit. So, nung first time kasing malaglag, mayroon ditong gap. Pero dito, wala naman So, dito, medyo matagal na nakapanik. Ayan. Pero ito, quick bounce no? Ang nangyari. Pero, ang kasi rito, ang negative, pag hindi nakapanik yan guys, medyo to, gulls, So, ang mangyayari dyan, okay, so nalaglag, nag-retest no? Kung hindi makakabalik, medyo red flag yun. Diba? So, unless na lang kung ganito ulit mangyari, no? Bumagsak, medyo nag-rally, okay, tas slight pullback, tapos pasok na ulit. So, this time yung confirmation pagka nag-close ulit dito sa may taas ng trend line. So, yun po yung pinakainabang natin for DMC. Next natin, LTG. LTG tayo guys. So ito naman, good yung close nya sa may taas. Okay, then halos retest na din to. Much better kung mag stay na rito sa may taas nung previous resistance natin, ito, and now acting as a support. Yung confirmation wala pa, and yun po yung inaabangan natin for LTG. Supposed to be dapat mag-breakout sa taas ng 10.6 And hanggat wala, since 10.38 yung closing price niya today, tignan natin, maybe sa December, meron na tayong makikita ng result dito. It's either na muli itong bumagsak or mag-breakout. So, bakit? Kasi
based sa mga previous niya, pagka nahihit to, nagkakaroon ng ano eh, pagbagsak. Ayun, no? Diba? Tapos bumabalik dito sa may trend line. Ay, parang may spring nga eh. So, this time, pagka nag-fail dyan at di nag-breakout, so sa malamang, babalik tayo dito sa may trend line malapit sa 9.8. Or yung bullish case, yun nga, yung ating confirmation pagka nag-breakout for LTG. Next natin, TEL. Wait natin. TEL. So, ito na yung sinasabi nating red flag. Nalaglag na guys. Hindi na gano'n eh, no? Hindi na nagpasintabi eh. So, oversold na dito. Pero it doesn't mean na goods na yan, ano? Base dito, meron pang ilalaglag eh, sa RSI. Galing dito sa taas. Sa gawin taas, guys. No? Kaya, it means sa pagkakataon ito, pwedeng bumalik yan dito. Worst case nga, below 1.2 yung ano niya, ano, yung price, pwedeng bumalik doon, guys. 1.3 eh. So, yung 1.2 is very, ano yan, too close, ano, for 1.3. Ayan. So, sa ngayon, from bullish to bearish. Laglag na dun sa may 200 eh. So, yun kasi yung pinaka strong support for TEL. So, yun nga lang, hindi nag-hold dun sa part na yun. Ayan. So, ngayon naman, i-check natin etong ali kung ano nangyari dito, no? Channel to eh. So, ngayon, oversold. Pero, tingnan pa rin natin, guys. And I think, may chance talaga tong malaglag dito. Sa 27.28. Since trend line to. Channel to, guys, no? Pagka mga ganitong setup, yung strat na to, of course, wait lang. Hanggang sa mahit yung specific support, no? Ayan. So, this time around, in my opinion, kung ako yung ano dito bibili, mag-wait muna ako mauntog dun sa may trend line. Kasi channel yan. So, sa malamang pwedeng ma-respect yung price dun, ano? At magkaroon ng bounce. Ayan. And, last but not the least, of course, Monday ngayon. Medyo busy ang lahat. Kaya medyo, ano lang natin. Simplihan lang natin. Sa weekly chart lang halos, ano. Ayan. So, ngayon, medyo nag-hold naman dito sa may support. No? Sa, of course, mataas to ng 2,050 eh. 2-1 yung closing niya. Ayan. So, sa ngayon, ang pinaka, ano dito, problem, pagka nag-retest, guys. So, ito na naman tayo, no? Pagka nag-retest at hindi nakabalik, bearish yun. So, sa malamang, magkikreate ng lower low yan or maging flat dito. Kasi babalik ano sa may support. Maghanap na support yan eh. Pagka nag-retest, hindi nakapanik, red flag yun. Ayan. Since may confluence tayo dito, both sa horizontal support and as well sa 200-day moving average. Medyo mabigat yan for globe. Ayan. So, I think, tapos na po tayo. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.